Chapter 7. Samantala, ayon sa usap-usapan ng mga tao sa hasyenda, may peste raw na pumapatay ng mga baka sa Sarangani. Malayo iyon sa Coronadal. Ngunit sa simple at hindi halatang pamamaraan, ay maaaring i-contaminate ni Jen ng pesting iyon ang kahit isa lang sa daan-daang baka ng hasyenda. Natitiyak niyang mabilis iyong kakalat. At kung hindi maaagapan kaagad, tiyak na sisira sa malaking kabuhayan ng Hacienda Sarmiento. Alam na rin niya ngayon kung gaano karaming mga aning palay at mais ang iniimbak sa mga bodega ng hasyenda. Isang palitong posporo lamang ang katapat niyon, pati na ng malawak na tubuhan. Pati galaw at oras ng pagroronda ng bantay sa mga iyon ay kabisado na niya sa ilang buwang nagdaan. At ang fish farm, bago pa siya tumuntong sa Mindanao, ay alam na niya ang mga lasong maaaring ihulog sa bawat palaisdaan na tiyak na uubos maging sa kaliit-liitang binhi ng isda roon. Isagawa man niyang sabay-sabay ang paninira sa hasyenda ay walang maghihinala. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nakikita ang talo ng anyo ni Don Manuel. Hindi man ito iyon ikahirap, ay tiyak na masasaktan ito ng labis. Noon naman siya magdadrama ng pagkatakot sa kunway hindi nakikilalang salarin. Enough fear upang magpilit na umalis sa lugar na iyon. Sa kaniya isasagawa ang pinakamasakit na paghihiganti sa matandang Don. Meanwhile, habang lumalaki ang kaniyang tiyan, napilit naman niya si Joseph na sabay-sabay na ipatayo ang mga cottages at swimming pool sa resort, kasabay sa pagdaragdag pa ng mga palaisdaan at vista cottages. Alam niyang malaki-laki na rin ang nababawas nito sa savings na ayon dito ay matyaga nitong inipon sa sariling pagsisikap. Batid niyang hindi naman feasible sa lugar na iyon na magpatayo ng nasabing mga pasilidad. Kahit hindi siya nag-conduct ng survey. Malayo sa kabayanan ang lugar at higit na popular sa mga dumarayong lokal na turista ang Lake Cebu. Subalit kasama ang nakatakdang pagkaluging iyon ni Joseph sa mga little foxes na balak niyang iwan sa mga Sarmiento bago siya maglaho sa paningin ng mga ito. Iisa lamang ang pumipigil sa kanya ngayon upang isakatuparan na niya ang plano. Nais na muna niyang mailuwal ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Samantala, kumusta na ang hipag kong pinsan? Nilingon ni Jen ang nagsalitang si Raymond mula sa paglalagay niya ng mga bulaklak sa malaking florera sa sala. Hi Raymond, ikaw pala. Mabuti naman. Para sa iyo nga pala. Sabay iniabot nito sa kanya ang ilang dalang kahon. Mula nang malaman nitong naglilihin na siya, alaga na siya nitong bigyan ng mga pagkaing mabuti raw na mapaglilihan niya. Palabiro ito ngunit nakikita niyang gaya ni Joseph ay napaka-caring din ito. Nagtataka lamang siya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nag-aasawa. Huhulaan ko kung ano ito. Buko ba? Hindi, buksan mo na lang. Yun nga ang ginawa niya. Puto na korting saucer ang laman ng kahong ibinigay nito. Wow, mukhang masarap. Masarap talaga kaya ngayon ang natira. Nakain ko na yung iba. Pero kahit titigan mo lang, okay pa rin basta magiging maputi ang pamangkin ko paglabas. Salamat dito ha. Lagi nyo na lang akong ini-spoil na magpinsan. Si Joseph naman, kulang na lang siya na ang maglihi para sa akin. Sobrang mag-alaga ang isang yon. Narinig ko ang pangalan ko ah. Sabay naman silang napalingon dito ni Raymond. Bumaba ito ng grand staircase. Gusto ka na raw palitan ng mas gwapo nitong asawa mo? Kunwa ay seryosong sabi ng pinsan. Kaya pala, hahara-hara ang pagmumukha mo rito. Alam nitong sweetheart ko na mas gwapo ako sa iyo ng 7 paligo. Kaya wala kang kapag-apag-asa. At inakbayan siya ni Joseph
at binigyan ng isang malutong na smack sa harap ni Raymond. Nang iinggit na naman ang dalawang to, makalayas na nga. Maghanap ka na kasi ng girlfriend mo para hindi ka lagi naiinggit. Natatawa namang pahabol niya rito. Bukas na bukas din, sagot naman nito bago lumabas ng pinto. Magbihis ka, sweetheart. We're going places. May kasama pang halik sa kanyang tiyan ang sinabing iyon ni Joseph. Mula nang malaman nilang buntis na siya, nalipat na sa kanyang tiyan ang nakasanayan nitong paghalik sa tungki ng kanyang ilong. Saan? First, kailangan muna nating pumunta sa OB-GYN mo. Last week ka pa niya dapat na check up. Nawala lang sa isip ko dahil sa dami ng inaasikaso ko sa resort. And second, gusto ko makilala mo si Tito Marlon, ang father ni Raymond. Dadalawan natin siya sa kulungan? Nasa infirmary siya ngayon. May sakit. Lumalaki raw ang puso ayon sa balita sa akin ni Raymond. Naglalambing ang matanda. Sana raw madalaw natin siya. Matagal na raw ako nag-asawa pero hindi ko pa raw naiipakita sa kanya kahit picture mo man lang. Naisip kong hindi lang picture mo ang dalhin sa kanya, kundi ikaw mismo. Okay lang ba sa'yo? No problem. Nakangiti naman niyang tugon, sabay halik sa baba nito. Nakaani iyon ng isang marubdob na halik bago niya nagawang kumalas at magpalit ng damit. Malakas naman daw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon sa kanyang doktor, ipina-ultrasound pa nila ang fetus at kinunan iyon ng larawan. Hindi pa nga lamang nila alam kung babae ito o lalaki dahil nakatago pa ang ari nito noon. Si Joseph ang masigasig na alamin sa doktora ang mga dapat at hindi dapat niyang kainin at gawin. Minomonitor nito kung nainom niya ang kanyang mga vitamins at gatas for pregnant woman. Ito rin ang nagpapaalala sa kanya ng mga karagdagang pag-iingat. Kung ito nga lang ang masusunod, matagal na sana siyang hindi nagtatrabaho sa resort. Siya lamang ang mapilit dahil alam niyang naiinip lamang siya sa loob ng malaking bahay. Pinakain muna siya ni Joseph sa isang restaurant sa General Santos bago sila tumuloy sa City Jail. Ayon sa nakausap nila roon, nakatatayo na raw ang bilangbong pasyente, kaya sa visitors lounge na sila naghintay. Esperanza? Gulat na gulat man, ang lalaking kaharap nila ngayon ay mas doble ang pagkagulat niya sa itinawag nito sa kanya. Esperanza ang pangalan ng namayapa niyang ina. At gaya ng ipinakikita ng mga lumang larawan ng kanyang ina, kapag binubuklat niya ang mga iyon noon, kamukhang kamukha niya ito nung kabataan pa nito. Hindi na siya magtataka kung kilala nito ang kanyang ina. Baka nga alam din nito ang mga ginawa sa pamilya niya ng kapatid nito. Isang ipinagtataka niya ay kung paanong para itong pinila sa mukha ni Don Manuel. Maaaring mas payat ito at mas maputla, ngunit hindi maipagkakamaling kamukhang kamukha rin ito ang Don. Tito Marlon, Jen po ang pangalan ng asawa ko at hindi Esperanza. Maagap namang pagtatama ni Joseph. Sweetheart, siya si Tito Marlon, kapatid ni Papa at ama ni Raymond. Kinamayan niya ang matanda nang makita ang pag-atubili nitong lapitan siya. Nakabadha pa rin sa mukha nito ang pagtataka habang titig na titig sa kanya. Wala naman itong gaanong nasabi. Ang asawa lamang niya ang salita ng salita. Wala pa ring puknat ang titig sa kanya ng matanda at naaasiwa na siya. Maya-maya ay pinaalis nito ang asawa niya at sinabing nais siya nitong makausap ng sarilinan. Nagtataka man sila kapwa ni Joseph ay napilitan na rin itong iwan siya sa tiyuhin nito. Kinakabahang hinintay niya ang sasabihin ng matanda. Jen, iha. Simula nitong malungkot nang ngumiti. Mukha kang mabait. Bagay na bagay kayo ng pamangkin ko.
Isang tipid ng ngiti naman ang iginanti nito sa ikinumento. Saan na lang iha? Kung may matutuklasan ka sa iyong nakaraan sa darating na panahon, matutuhan mo sanang patawarin ang mga taong nagkasala sa inyong pamilya. Lalo siyang naguluhan dito. Nakatitiyak na ba itong isa siyang Laksamana? Was he talking in riddles o pinangungunahan na siya nito ng paalala tungkol sa kasalanan ng kapatid nito? Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Nagpakawala ito ng buntong hininga at malungkot na tumitig sa kawalan. May mga pagkakamali ang kahapon na masakit balikan, na kung maaari sanang mabura na lang, na sana'y hindi na nangyari upang walang pagsisisihan ang sino man sa atin. May alam nga ba ito sa nangyari sa kanilang pamilya? Puno ng antisipasyong napatitig siya rito. Dapat naputuli na lamang iyon sa kasalukuyan. Itapon na lang sa limot ang paghihiganti. Napailing ito bago magpatuloy. Dahil sa kabuang suma, walang buting idudulot iyon sa iyo o sa mga darating pang henerasyon. Pero hindi ko po kayo maintindihan. Kunway sagot niya dito. Maiintindihan mo rin ako, iha. Darating ang araw na mauunawaan mo rin ang mga sinasabi ko sa iyo. Maya-maya ay ipinatawag na nito sa kanya si Joseph. Hindi nagtagal at ito pa ang nagpaalam sa kanilang magpapahinga na ito. Napilitan silang lisanin ng mas maaga ang city jail. Anong napag-usapan niyo ni Tito Marlon o sisa sa kanya ng kanyang asawa? Pinili na lamang niyang ilihim iyon. Dinaan niya sa pagbibiro ang sagot. Maswerte ka raw sa akin? Pagpasensyahan ko raw ang mga sumpong mo. Sana raw hindi ako mauntog isang araw para pagsisihan ang pagpapakasal sa iyo. Binusalan nito ng halik ang bibig niya kahit may ilang nakakakita sa kanila. Ako dapat ang sinabihan ni Tito na mga sinabi niya sa iyo eh. Para silang kambal ng papa mo? Komento niya kay Joseph nang pabalik na sila. Hindi lang parang, talagang kambal sila. Identical twins. Napatingin siya rito. Pero hindi mo nabanggit sa akin. Hindi ko rin naman talagang ikinukwento sa iyo ang tiyuhin kong iyon, di ba? Oo nga naman. Nababanggit lamang nito ang tiyuhin nito kapag may binanggit tungkol dito si Raymond. Minsan man ay hindi rin binanggit ng ama nito ang tungkol sa kapatid. Bakit nga ba? Galit si Papa sa kanya. Alam mo bang si Papa pa ang nagpakulong sa kanya? Nagulat na naman siya sa kaalamang iyon. Ano bang kasalanan ng tiyuhin mo at nakulong siya? Nakapatay siya, Jen. Napaisip tuloy siya sa nalaman. Nananalaytay bang talaga sa pamilyang ito ang dugong kriminal? Kasama na rin ang anak niya sa dugong iyon kung ganun. Wala sa loob na napahawak siya sa nagsisimula pa lamang na umuumbok na tiyan. Samantala, kinagabihan, habang mahimbing na natutulog na ang mag-asawa, ay muling nanaginip si Jen. Mangako ka sa akin ay paghihiganti mo ang kapihang sinapit ng lola't lola mo sa mga kamay ng Manuel Sarmiento na yon. Ipangako mo sa akin, anak, na bibigyan mo ng katarungan ang pagkamatay nila at ang magiging kapatid mo sana nang ipadukot niya ang iyong ina at walang awang pagsamantalahan. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng mawala ng anak, ang pagdurusa ko nang kunin niya ang lahat ng nasa akin. Kung hindi lang naging matatag ang iyong ina, baka pati ako'y namatay na at wala nang magiging katarungan sa mga kalupitang dinanas namin sa kamay ng demonyong iyon. Ikaw na lamang ang pag-asa ko, Jen. Huwag mo sana akong bibiguin. Nakapagtataka ang mahinang-mahina na ang kanyang ama. Ngunit hindi sa isang naghihingalo ang maigting nitong tinig at ang tuloy-tuloy na pagsasalita. Malinaw niyang naririnig ang lahat ng sinasabi nito. Gayong
Parang halos hindi na binubuka ang bibig nito. Mangako ka anak, mangako ka sa akin ngayon na pagbabayarin mo si Manuel Sarmiento. Nangangako po ako, Daddy. Huwag na kayong magsalita. Lalo lang kayong mahihirapan. Magpahinga na kayo at babantayan ko kayo. Makakapagpahinga na ako ngayon. Ngayon nakapangako ka na, anak. Ipinikit ng kanyang ama ang mga mata at parang pinipiga ang kanyang puso sa kahapisan ng anyo nito. Halos butot balat na lamang ang itinarar dito ng malupit na lang cancer. Hindi na rin halos ito makalunok ng pagkain. Mula nang lumala ang sakit nito, ay itinira na niya ito sa ospital kung saan mas mababantayan ito at madaling malalapatan ng lunas sa tuwing lulubha ang kalagayan nito. Ito na nga lamang ang natitirang mahal niya sa buhay ay nanganib pang mawala. Paano na lamang siya kapag iniwan na siya nito? Dumilat siya nang maramdaman ang paglalandas ng mga luha sa kanyang pisngi. Akmang pupunasan niya ang mga mata nang matigilan siya. Hindi na yata humihinga ang kanyang ama. Tarantang pinindot niya ang emergency button na nakakonekta sa nurse station. Ilang sandali pa at pinagkaguluhan na ang hospital staff ang kanyang ama. Sinubukan ng mga itong i-revive ito subalit huli na. Para siyang pinagbagsakan ng langit ng mga sandaling iyon. Kahit matagal na niyang inihanda ang sarili na isang araw mawawala ito sa kanyang piling. Napakasakit pa rin pala kapag nangyari na. Daddy! Sweetheart, gising! Sweetheart! Nanlaki ang mga matang napadilat si Jen. Ang nag-aalalang anyo ng kanyang asawa ang bumungad sa kanya. You're dreaming again, sweetheart. Tinatawag mo na naman ang daddy mo. Napayakap naman siya rito. Sa dibdib nito niya ay tinuloy ang pag-iyak. Hinagod-hagod naman ito ang kanyang ulo at likod. Hinalik-halikan ang kanyang buhok. Was it bad? Tango ang tanging naisagot niya. Sinikap niyang paampatin ang pag-iyak. You want to share it with me? I don't know. Come on, sweetheart. Ayoko nakikita ka nahihirapan. Kahit gaano pa yun kasama, maintindihan ko. Tell me please. Isiniksik lamang niya ang sarili sa dibdib nito bilang tugon. Wala itong nagawa kundi ang aluin lamang siya hanggang muli siyang makatulog. Kinabukasan ay maagang umalis si Joseph. Nagpaalam na may aasikasuhin daw ito si Jensen. At gabi na ito nang makabalik. Matagal na silang nakahiga ay nararamdaman ni Jen na gising pa rin ito at tila nag-iisip. Nakatulugan na niya ito at pagising naman niya ay nakaalis na ito patungo sa hasyenda. Nakapagtatakang hindi siya ito hinintay na magising. Sanay na siyang kasabay ito sa almusal. Kung kailangan naman itong mauna dahil sa kailangan itong maagang umalis, gabi pa ay sinasabi na nito iyon sa kanya. Nang mga sumunod na araw, ay madalas pa rin niya itong mahuling natitigilan. Nabawasan na rin ang paglalambing nito sa kanya. Oo nga at hinahalikan pa rin nito ang kanyang tiyan, ngunit tuwing hihiga na sila sa kama, waring dumidistansya na ito sa kanya. Han, may problema ka ba? Usisa niya rito nang hindi siya makatiis. The usual, maliit na problema lang sa asyenda. Bakit mo tinanong? Napapansin ko kasi nitong mga huling araw na parang lagi kang may malalim na iniisip. Huwag mo nang pansinin iyon. There's nothing to worry about. Paniniyak naman ito. Ngunit patuloy pa rin ang kakaibang ikinikilos ni Joseph. Naisip tuloy niya na kailangan na niyang isagawa ang kanyang mga plano. Hindi na niya mahihintay na isilang ang kanyang anak. Nararamdaman niyang nauubusan na siya ng magandang timing. Sa pamamagitan ng ilang kasinungalingang inimbento niya at sa tulong na rin ng walang malay na si Marites, nagawa niyang umupa ng taong kukuha ng sample ng tubig
na kontaminado ng peste mula sa sarangani. Nakabili na rin siya ng lasong gagamitin sa palaisdaan. Alam na rin niya ang oras kung kailan tulog ang bantay sa mga bodega sa asyenda upang isagawa ang panununog. Paulit-ulit niyang nilalaro sa isip ang mga gagawin ng pukawin siya ni Joseph. Mukhang ikaw naman ang may malalim na iniisip ah. Wika nito na tumabi sa kanya sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Ano ba yun? Muntik na siyang atakihin ng panik. Takot na takot siyang mabasa nito ang kung anong naglalaro sa kanyang isipan. Mukhang ang nabasa nito kung ano ang nasa isip niya dahil naalarma itong bigla. Something wrong, sweetheart? Sa katarantahan, nayapos niya itong bigla at isinubsob ang mukha sa liig nito. Iyon ang parang naisip niya upang agad na ikubli ang kanyang mukha sa mga mata nito. Namimiss mo lang siguro ang paglalambing ko ano? Sa halip na sumagot ay lalo pa niya itong hinapit. Mabuti na ganun ang isipin nito kaysa magkahinala ito sa kanyang plano. Kumilos ang ulo nito at nagawa nitong paulanan ng halik ang gilid ng kanyang mukha patungo sa kanyang bibig. Ilang sandali pa at kwapa na sila nag-apuhap sa isa't isa. Alam niyang hindi si umarte lamang sa marubdob na pagtugon sa mga halik at haplos nito. At dahil iyon na ang huli, ibinigay niya ang lahat sa kanya. Katawan, puso at kaluluwa sa pag-iisang iyon. Tuluyan nga kayang maisakatuparan ni Jen ang kanyang maiitim na planong paghihiganti sa pamilya Sarmiento? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po.